10 mga nakaligtas mula sa pagbagsak ng eroplano at ang kanilang mga kwento. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang makaligtas mula sa pagbagsak ng eroplano ay itinuturing na isang himala at imposible. Pero sa mga nagdaang panahon ay maraming mga nai-report na pagbagsak ng eroplano at may ilan ding mga pasahero ang nakaligtas mula sa trahedyang ito. Nagiging palaisipan din para sa marami kung paano nakaligtas ang ilang mga pasahero. Ngunit paano kaya nila hinarap ang mga hamon na idinulot ng aksidente? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na himalang nakaligtas mula sa pagbagsak ng eroplano. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Vesna Vulovic. Si Vesna Vulovic ay isang flight attendant mula Yugoslavia na naging sikat dahil sa isang plane crash na nangyari noong January 26, 1972. Siya ay nasa Jet Flight 367 na isang McDonnell Douglas DC-932 na eroplano na mula Stockholm, Sweden patungong Belgrade, Yugoslavia na mayroong mga stopover sa Copenhagen, Denmark at Zagreb, Croatia. Habang nasa ere ay biglang sumabog ang eroplano sa taas na 33,000 feet. Ayon sa investigasyon, ang pagsabog ay dahil sa isang bomba sa luggage compartment. Nahati sa maraming piraso ang eroplano at bumagsak mula sa mataas na lugar. Ngunit sa kabila ng nangyaring trahedya, ay natagpuan si Vesna na buhay sa mga fossils ng eroplano sa isang bundok na mayroong snow. Ang mga puno at malambot na lupa ay nakatulong upang mabawasan ang lakas ng pagbagsak. Si Vesna ay nagtamo ng maraming sugat tulad ng 2 nabaling binti, 3 nabaling vertebrae na nagdulot upang siya ay pansamantalang maparalyze. Nagkaroon din ng basag ang kanyang bungo at ilang piraso ng metal sa katawan. Agad siyang dinala sa ospital at sumailalim sa mga operasyon at therapy. Itinuturing na himala ang kanyang paggaling at siya ay nakabalik sa normal na buhay matapos ang ilang buwan. Dahil sa pangyayaring ito, ay naitala si Vesna sa Guinness World Records bilang tao na nakaligtas mula sa pinakamataas na pagbagsak na walang parachute. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa marami at nagdala ng pansin tungkol sa mga panganib ng terrorism sa aviation industry. Subalit, sa kabila ng kanyang karanasan ay nanatili si Vesna na positibo. Bumalik siya sa trabaho sa Jet Airways pero sa opisina na lang at hindi na bilang flight attendant. Naging aktibo rin siya bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan at laban sa karahasan. Karagdagan pa, maraming teorya ang lumabas tungkol sa plane crash na ito. Ayon sa official investigation, ito ay isang terrorist attack ng Croatian nationalists. Pero may iba ring nagsasabi na baka sanhi ito ng pagkakamali o ibang dahilan. Gayun din, si Vesna Vulovic ay namatay noong December 23, 2016 sa edad na 66. Number 2, Cecilia Sisson. Noong July 16, 1987 ay nangyari ang isang trahedya sa himpapawid. Ang Flight 255 ng Northwest Airlines na isang McDonnell Douglas MD-82 ay bumagsak ilang sandali matapos itong lumipad mula sa Detroit Metropolitan Wayne County Airport sa Michigan, USA. Papunta sana ito sa Phoenix Sky Harbor International Airport sa Arizona na may layover sa Santa Ana, California. Ngunit sa kasamaang palad ay bumagsak ito at nagresulta ng pagkamatay ng 154 na tao, kasama ang mga pasahero, crew at 2 tao sa lupa. Subalit, si Cecilia Sisson na 4 years old noon ang nag-iisang nakaligtas sa aksidente. Natagpuan siyang buhay bagaman may malubhang sugat sa gitna ng mga wasak na bahagi ng eroplano. Ang kanyang pagkakaligtas ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa kabila ng trahedya. Ayon sa investigasyon, ang sanhi ng pag-crash ay dahil hindi nasunod ng mga piloto ang tamang pre-flight checks. Hindi nila nabuksan ang flaps at slats ng eroplano na mahalaga para sa pag-takeoff. Dahil dito ay nawalan ng sapat na lift ang eroplano at bumagsak sa kalapit na highway. Si Cecilia ay nagtamo ng malubhang sugat, kabilang na dito ang bali sa binti at sugat sa ulo. Agad siyang nadala sa hospital at nagamot. Ang kanyang mga magulang at kapatid na kasama rin sa flight ay namatay sa aksidente. At pagkatapos ng insidente ay inalagaan siya ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Ang kanyang kwento ay naging paksa ng maraming balita at mga documentaries. Ipinakita nito ang kanyang katatagan at lakas ng loob. Sa mga sumunod na taon ay namuhay siya ng tahimik at malayo sa publiko. Ngunit sa kabila ng kanyang karanasan ay lumaki siyang mayroong positibong pananaw sa buhay. Gayon din, ang aksidente ay nagdulot ng mga pagbabago sa mga patakaran hinggil sa aviation.
Mas mahigpit na ngayon ang pag-check at pagsunod sa mga pre-flight procedures. Pinagtibay din ang training para sa mga piloto upang maiwasang maulit ang ganitong uri ng aksidente. Number 3, Bahia Bakari. Ang trahedya ng Yemenia Flight 626 ay isang malungkot na pangyayari noong June 30, 2009. Ang eroplano na isang Airbus A310 ay galing Paris, France at huminto sa Marseille, Yemen bago pumunta sa Moroni, Comoros. Mayroon itong sakay na 142 na mga pasahero at 11 na crew members. Sa gabi ng aksidente ay pababa na ang eroplano sa Moroni nang bigla itong bumagsak sa Indian Ocean. Ayon sa mga report, 1 minuto bago ito bumagsak ay nawalan ng kontrol ang mga piloto. Kaugnay din nito, si Bahia Bakari na isang 14 years old na dalagita mula sa France ang tanging nakaligtas sa aksidente. Kasama niya ang kanyang ina upang bisitahin ang kanilang mga kamag-anak sa Comoros. Subalit pagkatapos ng pagbagsak ay natagpuan ni Bahia ang kanyang sarili na lumulutang sa dagat. Nakakita siya ng piraso ng debris na kanyang kinapitan ng mahigpit. Ang kanyang pagkakaligtas ay dahil sa lakas ng kanyang loob. Mahigit 9 hours siyang lumutang sa dagat nang walang anumang gamit para makaligtas bago siya nakita ng mga rescuer. At sa mga sandaling iyon ay kinailangan ni Bahia na makipaglaban sa takot, pagod at gutom habang naghihintay ng tulong. At matapos siyang mailigtas ay dinala siya agad sa ospital kung saan nalaman na mayroon siyang iba't ibang sugat at bali sa katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan ay nanatili siyang matatag. Si Bahia ay naging simbolo ng pag-asa at lakas ng loob kahit nasa gitna ng trahedya. Ikinwento niya ang kanyang karanasan sa aklat na pinamagatang Bahia, the Miracle Girl. Sa kabila nito, ang Yemenia Flight 626 ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa buong mundo. Maraming pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay at nagdulot ito ng pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga eroplano. Lumitaw ang mga tanong tungkol sa kondisyon ng eroplano at ang kahandaan ng mga crew sa pagharap sa mga emergency. Ang mga investigator naman ay nagsikap ng husto upang malaman ang sanhi ng aksidente at maiwasan ang mga ganitong trahedya sa hinaharap. Sa kabila ng trahedya, ang kwento ni Bahia Bakari ay nagbibigay ng inspirasyon sa marami. Number 4, George Lamson Jr. Si George Lamson Jr. ay kilala bilang nag-iisang nakaligtas sa isang malagim na aksidente sa eroplano dahil noong January 21, 1985 ay sakay siya ng Western Airlines Flight 2605 na bumagsak sa Reno, Nevada. Ang insidenteng ito ay bantog dahil si George lang ang nakaligtas sa lahat ng sakay. Ang Flight 2605 ay isang Boeing 737-247 na lumipad mula Denver, Colorado papuntang San Francisco, California na may stopover sa Reno. May sakay ito na 71 na mga pasahero at 6 na crew. Habang papalapit ito sa runway ng Reno Cannon International Airport ay pinilit ng mga piloto na ituloy ang paglapag kahit masama ang panahon at mahirap makita ang daan. Sa kasamaang palad ay lumihis ang eroplano sa runway at bumagsak na nagdulot ng pagkamatay ng halos lahat ng sakay nito. Si George Lamson Jr. na 17 years old noon ang nag-iisang nakaligtas mula sa aksidente. Ang kanyang upuan na 17C ay natanggal mula sa eroplano habang ito ay bumabagsak at kahit nagtamo siya ng mga pinsala ay buhay pa rin siyang nakalabas mula sa pagkawasak. Kasama niya sa biyahe ang kanyang ama na si George Lamson Sr. na namatay sa aksidente. Samantala, para kay George ang kanyang pagkaligtas ay isang himala. Matapos ang pagbagsak ay agad siyang dinala sa hospital kung saan siya ginamot. Ang kanyang kwento ay nagbigay diin sa mga issue hinggil sa kaligtasan sa paglipad at nagdulot ng pagbabago sa mga regulations at training para sa mga piloto. Gayon din, pagkatapos ng aksidente ay naging aktibong tagapagsalita si George tungkol sa kaligtasan sa eroplano. Ibinabahagi niya ang kanyang karanasan upang magbigay ng inspirasyon at itaas ang awareness tungkol sa kahalagahan ng kaligtasan sa eroplano. Ang kanyang kwento ay nagbibigay ng pag-asa sa marami na kahit sa gitna ng trahedya ay maaari pa ring magkaroon ng pagkakataon na makaligtas. Sa kabila ng kanyang karanasan ay nagpatuloy si George sa kanyang buhay at nagkaroon ng pamilya. Number 5, Priscilla Tirado. Ang plane crash na kinasangkutan ni Priscilla Tirado ay nangyari noong January 13, 1982. Bumagsak ang Air Florida Flight 90 na isang Boeing 737 sa Potomac River malapit sa Washington, D.C. Ang aksidenteng ito ay kilala
dahil sa masamang panahon, mga pagkakamali ng piloto at mga problema sa eroplano. Ang Flight 90 ay papunta sana sa Fort Lauderdale, Florida mula sa National Airport sa Washington, D.C. Ngunit habang papalipad ang eroplano ay nagkaroon ng matinding snowstorm na nagdulot ng yelo sa mga pakpak nito. Dahil dito ay bumagsak ang eroplano ilang minuto pagkatapos nitong mag-take off. Tumama ito sa 14th Street Bridge bago bumagsak sa freezing Potomac River. Samantala, sa 79 na mga pasahero at crew ng Flight 90 ay 74 ang namatay. Ilan sa mga nakaligtas kabilang si Priscilla Tirado ay naligtas dahil sa mabilis na pag-aksyon ng mga rescuer at mga tao sa paligid. Si Priscilla Tirado ay isa sa 6 na nakaligtas sa crash. Ngunit nawalan siya ng asawa at anak dahil sa trahedya at ang kanyang karanasan ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Bukod dito, isa sa mga bayani ng insidente ay si Lenny Skutnik na isang bystander na tumalon sa freezing water para iligtas si Priscilla Tirado. Ipinakita ni Skutnik ang malaking tapang at pagmamalasakit sa kapwa. Dahil sa insidenteng ito ay mas lalong nagkaroon ng pansin ang kahalagahan ng tamang emergency response at training sa aviation industry. Ito ay nagresulta sa mga pagbabago sa safety protocols at training programs. At matapos nga ang aksidente ay kinailangan ni Priscilla Tirado na harapin ang mga problema sa kanyang physical at emotional. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng tibay ng loob at kakayahang bumangon mula sa trahedya. Ngunit maraming taon pagkatapos ng aksidente ay patuloy pa rin ang alaala ng Flight 90 at ang mga bayani nito na nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao. Karagdagan pa, ang trahedya ng Air Florida Flight 90 ay nagsilbing aral sa aviation industry. Ipinakita nito ang kahalagahan ng tamang de-icing procedures at pagsasanay ng mga piloto sa pagharap sa masamang panahon. Dahil dito ay patuloy ang pagsusumikap ng industriya upang mapabuti ang kaligtasan ng mga pasahero at crew. Number 6. Annette Herfkens. Noong November 14, 1992 ay naganap naman ang isang trahedya sa kagubatan ng Vietnam nang bumagsak ang Vietnam Airlines Flight 474. Kabilang sa mga sakay nito si Annette Herfkens na isang Dutch na nagtatrabaho sa isang bangko at tanging siya lang ang nakaligtas sa aksidente. Kasama ni Annette ang kanyang fiancé na si Willem van der Pas. Ang eroplano na isang Yakovlev Yak-40 ay patungo sa Nha Trang mula sa Ho Chi Minh City. Ngunit sa gitna ng biyahe ay inabot sila ng masamang panahon na naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano sa kagubatan. At kahit sugatan ay nagawa ni Annette na mabuhay. Pagbagsak ng eroplano ay natagpuan ni Annette ang kanyang sarili sa isang napakadelikadong sitwasyon. Nasa gitna siya ng kagubatan, sugatan at walang dumarating na tulong. Ang kanyang fiancé at iba pang pasahero ay hindi nakaligtas. Pero sa kabila ng lahat ay nagpakita si Annette ng matinding determinasyon na mabuhay. Sa loob ng 8 araw ay pinilit niyang makahanap ng tubig at pagkain mula sa paligid. Uminom siya ng tubig ulan at umasa sa kanyang kaalaman para makaligtas. At habang nasa kagubatan ay naranasan ni Annette ang iba't ibang hamon. Kabilang dito ang pagkagutom, pagkapagod at pagkatakot. Pero ang lakas ng kanyang loob at determinasyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa huli ay natagpuan siya ng mga local farmers na naglalakad sa kagubatan. Agad siyang tinulungan ng mga magsasaka at dinala sa kalapit na komunidad kung saan siya nakatanggap ng kinakailangang medical care. Dahil dito, ang kwento ni Annette Herfkens ay naging inspirasyon sa marami. Ito ay sapagkat sa kabila ng trahedya ay ipinakita niya ang kahalagahan ng determinasyon at pag-asa. Siya ay naging simbolo ng lakas ng loob. Isinulat niya ang kanyang karanasan sa kanyang libro na Turbulence, A Survival Story, kung saan ibinahagi niya ang mga detalye ng kanyang karanasan at kung paano nito binago ang kanyang buhay. Sa kanyang libro ay binigyang diin ni Annette ang kanyang pananaw sa buhay pagkatapos ng trahedya. Ibinahagi niya kung paano siya nagkaroon ng bagong pananaw sa kahalagahan ng bawat araw at kung paano niya tinanggap ang kanyang karanasan bilang bahagi ng kanyang journey. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit sa pinakamatinding pagsubok, ang determinasyon at pag-asa ay maaaring magbigay ng lakas upang magpatuloy. Bukod sa kanyang libro, si Annette ay naging isa ring motivational speaker na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo.
Ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa iba't ibang platforms upang magbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa mga tao na dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Number 7, Ben Colley. Si Ben Colley ay isang trumpet player mula sa Amerika at member ng The Bar-Kays. At noong December 10, 1967 ay nagbago ang kanyang buhay dahil sa isang aksidente sa eroplano na ikinamatay ng kanyang mga kasamahan sa banda at ni Otis Redding na isang sikat na singer. Kasama ni Otis Redding ang The Bar-Kays sa isang concert tour. Galing sila sa isang concert sa Cleveland, Ohio at papunta sa Madison, Wisconsin, sakay ng twin-engine na Beechcraft H-18 na eroplano. Habang papalapit na sila sa Truax Field sa Madison ay biglang bumagsak ang eroplano sa yelo ng Lake Monona ilang minuto bago sila makalapag. Nang bumagsak ang eroplano ay natapon si Colley mula rito. Ayon sa kanya, nagising siya sa malamig na tubig at lumutang gamit ang isang piraso ng debris. At habang nasa tubig ay narinig niya ang mga sigaw ng iba pang sakay. Pero sa kasamaang palad, siya lang ang nakaligtas. Samantala, bago mangyari ang aksidente ay nagbabasa si Colley ng magazine sa harap ng eroplano. Habang pababa na sila ay naramdaman niya ang kakaibang pag-vibrate ng makina. Ilang sandali pa ay sinabi ng kanilang pilot na si Richard Fraser na mag-e-emergency landing sila pero hindi na nila naabot ang airport. Na-recover ang katawan ni Otis Redding at ng ibang members ng The Bar-Kays pati na ang pilot mula sa lugar ng aksidente. Si Redding na sikat at nasa tuktok ng kanyang career ay namatay sa edad na 26. Ang The Bar-Kays na noon ay mga baguhang musicians pa lamang ay nawalan ng mga kaibigan at kasamahan sa banda. Subalit, matapos ang aksidente ay ipinagpatuloy ni Colley ang kanyang buhay at career sa music. Kahit mahirap dahil sa trauma at kalungkutan, ay nagawa niyang bumalik sa pag-perform at pag-record ng music. Ang kanyang survival story ay nagbigay ng inspirasyon sa marami. Nakilala siya hindi lang bilang isang magaling na trumpeter, kundi bilang isang tao na nagtagumpay sa kabila ng matinding pagsubok. Ang aksidente ay nagsisilbing paalala sa lahat patungkol sa kahalagahan ng buhay at ang biglaang pagkawala nito. Nagpatuloy si Ben Colley sa pag-aambag sa larangan ng music hanggang sa kanyang pagkamatay noong 2015. Number 8, Fernando Parrado. Si Fernando Nando Parrado ay isa sa mga nakaligtas sa plane crash ng Uruguayan Air Force Flight 571 noong 1972. Ang eroplano na may dalang rugby team mula Montevideo, Uruguay ay papunta sana sa Chile para sa isang laro. Ngunit noong October 13, 1972 ay bumagsak ito sa gitna ng Andes Mountains na natatakpan ng snow. Sa nangyaring crash ay 12 agad ang namatay sa 45 na sakay nito. Marami sa mga nakaligtas ay nagkaroon ng malubhang mga sugat at isa sa mga nakaligtas ay si Nando Parrado na isang 22 years old na estudyante at rugby player. Samantala, matapos ang pagbagsak ay kinailangang harapin ng mga nakaligtas ang matinding lamig, pagkagutom at kakulangan ng pagkain at tubig. At dahil sa kagustuhan nilang mabuhay, ay napilitan silang kumain ng laman ng kanilang mga namatay na kasama upang mabuhay. Subalit lalong lumala ang sitwasyon nang maganap ang isang avalanche ilang araw matapos ang crash na nagdulot ng karagdagang pagkamatay ng 8 pang tao. Pero sa kabila ng lahat, ay nagpakita ng matinding tapang si Parrado. Matapos ang halos 2 buwan ng paghihintay at walang tulong na dumarating ay nagdesisyon si Parrado kasama si Roberto Canessa na maghanap ng tulong. At sa kabila ng lamig, pagkagutom at hirap ay naglakad sila ng 10 araw sa bundok bago nila natagpuan ang isang Chilean shepherd na tumulong sa kanila at inireport sila sa mga otoridad. At noon ngang December 20, 1972, ay nakarating ang mga rescuers sa crash site at nailigtas ang natitirang mga survivors. Sa kabuuan ay 16 lamang sa 45 na mga pasahero ng Flight 571 ang nakaligtas sa loob ng 72 days ng matinding hirap. Kaugnay pa nito, pagkatapos ng trahedya ay naging kilalang motivational speaker at writer si Nando Parrado. Ang kanyang karanasan ay naisulat sa aklat na Alive, the Story of the Andes Survivors ni Piers Paul Reed. Nagkaroon din ng pelikulang Alive noong 1993 na batay sa aklat at kwento ng mga nakaligtas. Number 9, Helen Claben.
Noong February 4, 1963 ay bumagsak ang isang maliit na eroplano sa kagubatan ng Yukon, Canada. Sakay nito si Helen Claben na isang 21 years old na estudyante mula sa Brooklyn, New York at ang piloto niyang si Ralph Flores. Kilala ang kwentong ito dahil sa katapangan at tiyaga nilang mabuhay. Nagsimula ang kanilang biyahe mula Fairbanks, Alaska, patungong Whitehorse, Yukon, sakay ng isang Cessna 172. Kahit wala silang karanasan sa matinding lamig ay naging desidido silang makarating sa kanilang pupuntahan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglipad ay kinailangan ni Flores na mag-emergency landing dahil sa kakulangan ng gasolina at masamang panahon. Sa gitna ng malamig na kagubatan ng Yukon na may temperature na umaabot sa negative 45 degrees Celsius, ay sinubukan nilang mabuhay sa loob ng 49 days bago sila natagpuan. Wala silang sapat na pagkain, tubig o tamang kagamitan, pero nagtiyaga silang mabuhay. Ginamit nila ang kaunting pagkain na dala nila at ang init mula sa maliit na eroplano. Nagtayo din sila ng silungan gamit ang eroplano at mga damit para proteksyon sa malamig na hangin at snow. Kumain sila ng canned goods, instant coffee at chocolate na dala nila. At para sa kanilang tubig ay nagtunaw sila ng snow gamit ang init mula sa maliit na kalan. Ang kanilang tiyaga at disiplina ang nagligtas sa kanila. Bukod sa physical struggle ay kinailangan din nilang labanan ang emotional at mental stress. Mahirap maging positibo sa kabila ng kanilang sitwasyon, pero hindi nawalan ng pag-asa sina Claben at Flores. At patuloy silang naghanap ng paraan para ipaalam ang kanilang kinaroroonan. At noon ngang March 24, 1963 ay natagpuan sila ng search and rescue team ng Royal Canadian Air Force. Agad silang dinala sa ospital para gamutin ang kanilang mga sugat at frostbite. Ang kwento ng kanilang kaligtasan ay mabilis na kumalat at naging inspirasyon sa marami. Pagkatapos ng nangyari ay isinulat ni Helen Claben ang librong Hey, I'm Alive na nagsasalaysay ng kanilang 49 days na pakikibaka at kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok. Number 10, Julian Köpke. Noong December 24, 1971 ay sumakay si Julian Köpke na noon ay 17 years old pa lamang sa Lanza Flight 508 kasama ang kanyang ina. Sila ay papuntang Pucallpa mula Lima, Peru para magdiwang ng Christmas. Ang mga magulang ni Juliane ay parehong zoologist na sina Maria at Hans Wilhelm Köpke at lumaki siya sa isang research station sa Amazon Rainforest. Subalit habang nasa ere ay tinamaan ng kidlat ang eroplano at naputol ang isang pakpak nito. Bumagsak ang eroplano mula sa taas na 10,000 feet. Si Julian na nakaupo sa 12th seat ay nahulog kasama ang kanyang upuan. At kahit matindi ang pagbagsak ay nakaligtas siya pero nagkaroon ng bali sa kanyang collarbone, sugat sa binti at ilang scars. Dahil dito ay ginamit ni Julian ang kanyang kaalaman sa kagubatan para mabuhay. Uminom siya ng tubig mula sa mga ilog at naghanap ng tulong. Alam niya ang mga paraan para makaligtas dahil sa mga tinuro ng kanyang mga magulang. Sinundan niya ang daloy ng ilog at umaasang makarating sa bayan. Pagkatapos ng 10 araw ng paglalakad ay natagpuan ni Julian ang isang maliit na kubo na ginagamit ng mga tao. Dito ay nakakita siya ng mga supply at ginamit ito para gamutin ang kanyang mga sugat. Kinabukasan ay nakita siya ng 3 manggagawa mula sa isang local tribes. Tinulungan nila siya at dinala sa pinakamalapit na bayan. Bukod dito, ang kwento naman ng pagkakaligtas ni Juliane ay kumalat sa buong mundo. Siya ay naging simbolo ng lakas ng loob at determinasyon. Matapos ang trahedya ay ipinagpatuloy ni Julian ang pag-aaral ng biology at naging isang kilalang zoologist katulad ng kanyang mga magulang. Ang kanyang karanasan ay ginamit sa ilang libro at pelikula, kabilang narito ang kanyang sariling memoir na When I Fell from the Sky. Gayon din, ang kwento ni Juliane Köpke ay nagpapakita ng kahangahangang survival sa kabila ng mga nangyari. Ang kanyang determinasyon at kaalaman tungkol sa kalikasan ay naging susi sa kanyang pagkakaligtas mula sa isang trahedya na kumitil ng 91 na buhay.